Magandang araw mga ka-tits. Isang panibagong adventure na naman ang gagawin natin ngayon. So kakatapos lang ng bagyong Christine. So ngayon meron ng araw na nagpapakita sa atin. So ngayon mga ka-tits, nandito ako sa area na to. So papasukin ko ang area na to. Wala akong dalang gamit. So first time nating mapasok ito. So maghanap tayo kahit isang marka lang at i-analyze natin. So hanapin natin yung mga coordinate markers. Then sana ay mayroong marka na ating makikita at sana ay sa pag-analyze ay matagpuan natin kung saan nakalagay yung hinahanap natin. So ito ay naka-letter Y na sapa. Ayan, isang sapa at saka nandito yung sa kabila ng isa. So ito ay naka-letter Y. Ayan. So naka-letter Y ito. So ngayon papasukin natin yung sa kabila kasi ito yung naka-align sa east. So sa east tayo pupunta. Sana meron tayong makikitang marka. So ayan, samahan niyo ako mga ka-tits at meron kayong matututunan dahil ito ay actual na pag-analyze natin, no? Sana matulungan rin niyo ako sa sarili niyong kaalaman, sa sarili ko ring kaalaman ay matulungan ko rin kayo. So ito at mag-adventure tayo mga ka-tits. Tara! So ayan, papasok na tayo mga ka-tits. So ito yung creek, so dito tayo dadaan. Sana meron tayong makikitang marka, kahit isa lang, i-analyze natin. So first time na mapasok itong area na to. So kailangan ko lang maglakbay sa sapa. Butas. So dito na tayo. So dito mga ka-tits, simula doon may nakikita tayong bato, isa, dalawa. So napakalaki, malalaking bato ito. Ayan o, mataas yung kabila. So ito ay nasa east, malaking bato. Saka meron isang malaking bato. Puntahan natin yan, baka merong marka yan. So magdandahan ako kasi nga yung buta ko ay may butas na. So iwasan ko na makapak sa tubig. Talagang may butas na yung buta ko. So ito ay napakalaking bato ito mga ka-tits. Ayan. So binabagsakan ng tubig. May force pala diyan, no? Bumabagsak ng tubig dito. Dito baka meron tayong makita. Ayan o, may butas na yung buta ko, pumapasok na yung kahoy. So dito mga ka-tits, meron akong napansin. Ayan. Ayan o, may letter Y o. Tingnan nga natin. Up. So ayan, ito yung unang nakita natin mga ka-tits. At alam kong legit ito kasi ayan o, tingnan nyo. Letter Y. Ayan. So may dot. Ayan, may butas. So ngayon mga ka-tits, dahil ito yung unang nakita natin, so ito yung una nating i-analyze. So paano nga ba malalaman kung saan ang tinutukoy sa marka na to? So para sa akin, walang mga pointer na nakalagay sa bato na to, maliban na lang sa letter Y na yan at saka dot. Ayan ay nakaharap mismo dito
So ibig sabihin, ang hahanapin natin ay doon, papunta sa itaas. Kasi yan ay nakaharap dito mismo sa taas. So continue lang yung paglalakbay natin. Sana meron tayong counter sign na makita dito sa itaas. Ibig sabihin, yung Y na yon ay may tinuturo na letter Y pa na sapa. May letter Y na sa baba, pero dito sa taas baka may letter Y dito. So ito ay mini falls. Ayan. So sana meron tayong makitang counter sign dyan sa taas. So update ko kayo pagdating ko dun sa taas, mga katits. So ayan, nandito na ako sa taas. So nandun yung bato na may letter Y na may dot. So nandito na ako sa taas. So sana may counter sign dito, no? So ganito, mga katits, ang paghanap. Kailangan talaga tingnan mo yung mga bato. Kasi kahoy, bato, at saka ang bato, kahoy ang ginagamit nila sa marka. So dito may nakikita akong 3 butas. Ayan, sa 2, 3, maliit na yung pangatlo. Ayan. So may 3 butas, ayan, na magkasunod sa 2, 3. So simula sa bato doon, meron tayong natagpuan na counter sign dito sa 2, 3. So ito ay naka-align pa rin sa sapa papunta sa itaas. So ito ay gawin nating pointer, sundan natin ito. So papunta tayo sa itaas, hindi tayo babalik sa baba kasi galing na tayo doon. So sundan natin yan doon. So ito, so napakaganda pala dito sa taas. Ito ay kwadrado na bato. Ayan, so yan, kung nakikita niyo yan, napakaganda. So galing sa bato doon, mga katiits, na may 3 butas. Ito yung nakikita natin sa area na to. Parang natitirahan ito ng tao sa ilalim. Talagang sinasadya na pinatong yan dyan, ayan, pinatong. So may butas sa ilalim, mababaw lang. So parang meron siyang hinaharangan dyan. So hindi pa natin ito sure na ito nga ba ang ibig sabihin niya. Ewan ko sa inyo, mga katiits, kung sa tingin nyo kung ito ay positive, kaya simula sa 3 butas doon papunta dito. Pero para sa akin, kailangan ko munang lakbayin doon sa taas, kasi hindi ko pa nakita yung letter Y na sapa. Yun ang reference marker ko, mga katiits. Yun ang pinaka target ko talaga, makahanap ng letter Y na sapa. So yan, aakyat na naman tayo. Update ko kayo pag nasa taas na ako, mga katiits. So eto, nandito na ako sa taas. So yan yung malapad na bato, na malapad pala talaga, hinaharangan yung tubig dito, Ang iba yung kutob ko dyan, Bakit hinaharangan yan? Ayan, sinasadya talaga na hinarang. Hindi naman basta-basta madala ng tubig yan, Yung maliit lang creek na to. So ngayon, punta tayo doon. Sana may marka pa. Pag may marka pa tayong makikita, ibig sabihin meron talagang sekreto na tinatago dito. So ito mga bato, yan. Ay, may butas dito, mga katiits,
Talagang ano lang ah. Ayan. Butas na naman oh. Nag-iisang butas. So yan ay nakaharap papunta sa itaas. Ayan, kasi nakatagilid yung bato. Ayan oh, nakaganyan oh. Kaslope. So yung butas niya nakaharap doon. Talagang papaakyatin pa tayo doon sa itaas. So meron pa siyang tinuturo sa bandang unahan. So ito sinasabi ko, kapag legit yung mga marker na nakikita mo, meron talagang mga coordinate markers yan mga katits. So dito tayo pupunta. So sana meron pa no, kasi 3 marka na yung nakikita natin. Yan, may tubig. So impas itong butas ko, merong butas din. So pupunta pa tayo doon. So update ko kayo mga katits pagdating ko doon sa itaas. So yan, napakahirap kasi ako lang mag-isa, wala akong kasama, walang tagahawak ng kamera ko. So ako lang. So nandun yung butas doon. So nakaharap dito sa bandang ito. Naalala niyo mga katits yung ginawa ko ng video, yung may nakakuha na dating treasure hunter na nakakuha ng banga, malaking banga sa likod ng kawayan. Ganito yung marka niya, na nakalinya lang sa ano, yung mga marka dito sa sapa. So wala tayong ginawa ngayon kundi sinundan lang natin yung mga marka. So dito wala na akong nakitang marka dito sa mga bato, pero mayroong nag-iisang ito, hindi ko kilala kung anong klaseng kahoy ito. Ayan, nag-iisa lang dito. Ayan oh, malaki na rin, parang bonsai ano, parang sa ano, sa dagat ko lang ito nakikita eh. Ito, yan, tingnan nga natin, nasa gilid. Pero wala pa akong nakikitang nag letter Y na sapa. Dito, yan, may tubig. Ito oh, yan, nag-iisa lang. Bihira lang ito dito sa amin. Agti, may butas na mga katiits. Meron na palang naghuhukay dito oh, sa area na to. Yan, nasa mga 1.5 meters na ito. Tingnan natin. Lalim na rin oh. May kahoy yan oh, nakaharang. Ayan, sa ilalim nilagay oh. Positive ito. Bakit hindi ito tinapos? May naghukay na pala dito pero hindi nila tinuloy kasi may tubig nga, sapa eh. Siguro ito yung ano nila, itong kahoy na to. So yan mga katiits no, meron na palang naghukay dito ano, naunahan na pala tayo. Meron na pala dyan, pero iwan ko kung may nakuha ba. Yan ang marka oh. Pero yung mga marka doon iba talaga, parang meron pa talaga silang tinuturo sa itaas. Hinahanap ko talaga yung letter Y na sapa. Malayo-layo na rin ito, malayo. Susubukan pa rin natin puntahan sa itaas mga katits. Hindi tayo basta-basta susuko. Sana meron, sana makita natin yung letter Y na sapa dito. Sana meron nga ano. Update ko kayo mga katits pagdating ko dun sa itaas. Ayan, malayo na ako, nandito na ako sa itaas. So nandun lang yung may hinukayan.
Dito may napakalaking bato. Yan o. Wow. No, pwede ring tirahan ng tao dyan, no? Kahit 2 tao, 3 tao, pwede. Pwede na rin pagtaguan nila yan. Hindi na sila makikita yan dyan. So malayo-layo na ito mga katiits. Ewan ko kung ano yung masasabi nyo sa kung kayo yung mag-analyze. Para sa akin, sinusubukan ko lang napuntahan dito sa itaas kung meron pa ba akong makikita. Malayo na. So napakalayo na talaga. Simula doon sa unang marka natin. Wala na akong nakita dito mga marka sa bato mga katits. So maraming mga kahoy na nagkabali-bali. Ayan o. Dahil sa bagyong Christine. Signal number 1 lang naman dito sa amin. Hindi naman ganun kalakas. Pero tamaan pa rin. So dito mga katits, medyo maganda yung mga formation ng mga bato dito. Ayan o. So hanap tayo ng marka. Layo na to. Tubig na naman. Dito mga katiits, ito yung sinasabi ko. Meron ng sapa sa kabila. Ayan o. Nandun yung isa. So teka mga katiits, mahirap dumaan dito. So update ko kayo pag nasa itaas na ako Ayan. So napakahirap dumaan doon may tubig kasi. So ito yung sinasabi ko, meron talagang nag letter Y. So falls ito, yan mini falls lang din, hindi masyadong malaki. Kunti lang yung tubig ng mga agos. Ayan ito yung binabagsakan. Dito naman yung kabila, ayan. So ito yung hinahanap ko na letter Y doon na may dot. So yung dot, sana yun ang item. Sa analyze ko mga katiits, yung dot na yun ang hinahanap natin. So dahil ito yung letter Y, ayan. So may posibilidad na nandito yung item sa gitna. Sa gitna. Hindi sa itaas, kundi dito sa baba. Pero nasa gitna. So tingnan natin yung maghanap tayo ng marka dito. So ito yung naka-align sa east. Ito naman ay naka northeast na ito. Ito ay east. So sa east pa rin tayo hanap tayo dito. So ito ay aking analysis lamang. At hoping na sana ay meron din kayong ideya na pwedeng i-comment nyo sa comment section para naman meron din akong matutunan galing sa inyo mga katits. So ito ay bato, napakaganda at mataas. Yan continue pa yung sapa dun. Wow. So merong kahoy dyan sa itaas. Parang tugas yan.
Nasa itaas, ayan o. Iwan ko kung old tree na ba yan. Merong dead tree din, no? Isa, sa itaas, ayan o. Kita nyo. Yan o, malaki rin na kahoy yan o. Patay na. Walang puno ng kawayan dito. Sa gitna na to. Yan o, napakataas itong bato na to. Yan. So hanapin natin, merong marka dito mga katits. Yan o, sa itaas parang man-made yan o. Parang sinemento. Yan o. May kahoy na malaki dyan sa itaas yan. So yung banda dyan parang ano siya, yan o, nilulumot, maraming lumot. Dito sa baba wala namang lumot. So dyan napakaraming lumot, yan o. Kasi pag simento kasi mga katiits, talagang nilulumot talaga yan pag may simento. Yan o, maraming lumot o, yan o. So sana may marka dito. Okay. Meron akong nakita mga katits. Ayan, kung nakikita nyo ito. Itong parte lang dito, iwan ko kung legit ito. Ayan. Tabas, ayan o. Bumaba. Ayan. Parang kanji rin, ayan o. Tapos may butas, ayan, lalim. So 3 inches. May butas na 3 inches, ayan o. Tingnan nyo o. Ayan, 3 inches. So kanji ito, means big. Nasa baba lang oh. Nasa baba. So yung dot ay nasa gitna. So nandito sa portion na to, na area na to. Yan oh, engraved talaga, yan oh. Dito nilagay ito. So ito ay dahil pababa ito, ibig sabihin doon sa falls ito, dahil doon ito nakaharap. Kasi dito wala na, yan o. Pangit na yung itsura ng sapa. So ito yung maganda, yan o. Kunan natin ang picture mga katits. So yan, binagsakan ito, binabagsakan ng falls, tapos papunta sa padrip, ayan o, kasi 3 inches o, yung lalim. So binabagsakan ng falls, padrip, so dito pa rin yan. So nakaturo siya papunta doon. So nandito siya sa bandang ito, area na ito. Tinuturo pa paloob kasi o, ayan o, yung pagkaturo niya. Tapos 3 inches equivalent to 9 feet. Kung hindi ako nagkakamali, 9 feet. 3 feet by inch. 1 meter by inch. So 9 feet. Simula doon sa binabagsakan. So nandito sa area na to. Talaga. Punta natin yung falls. Napakaganda yung marka na to ah. Ayan oh, parang dinikit.
dito, ibang klase itong bato na to. Parang man-made. Yan ay parang kamay. Ayan oh. Parang kamay. Punta natin itong falls. So, dito tayo. So yung marka ay nandoon sa bato na yon. Yan. So kung dito yung entrance, binabagsak ka ng tubig, matubig naman, baka nandito lang sa taas, papunta doon sa loob, sa gitna, may kahoy doon. Diba ko kung old tree na yan na tugas, meron ding dead tree doon. So posibleng marka yon. So ito ang falls. So ang falls dito mga katits, tingnan nyo, dinikit talaga. Ayan oh, may sinemento. Ayan oh, ayan, tingnan nyo. So talagang hindi ito basta-basta magigiba. Ayan oh, tingnan nyo yung pagkalagay ng mga bato. Ayan, ayan oh, dinikit. Napaka tibay ng pagkagawa. Ayan oh, tingnan nyo yung mga bato. Ayan, ayan oh, tingnan nyo, sinemento pala ito dito. Ayan, ano, grabe. Ito kwadrado na parang malaking paa. Ayan, maiksi lang. Meron siyang pointer papunta doon, babalik sa baba, pero hindi na yan, hindi na pwedeng babalik doon. Yan o, simento talaga. Yan o, yan, dinikit-dikit talaga ang mga bato dito. Yan o, ayan, dito nila tinatrabaho. Meron silang sikreto dito. Yan, hinaharang yan, napakalaking bato, dahil siguro sa tubig, or di kaya trap yan, malaking trap yan. Kapag dito ka, duda ko dito talaga, dito yung entrance. Kailangan mo lang itong tubig papunta dun sa baba, para hindi na bumabagsak ng tubig dito. So yan o, dito yung gitna niya. So yung item sa analyze ko ay nandito sa loob na to, nasa ilalim. Baka kalibil lang dyan, libil lang papunta doon sa ilalim. Wala akong dalang gamit mga katits, kasi yung plano ko ngayon ay mag-adventure lang, maghanap lang tayo ng panibagong area. Yan, sign for giveaway ito mga katits oh. Yung catted eye, ayan, merong giveaway dito. Kasi yung kanji, big yun. Yan o, sign for giveaway ito oh. Yan. Catted eye. So ibang klase rin na pagka-catted eye ito. So ito yung pointer niya. Yan. So ito ay nakaharap talaga doon. Ayan mga katitso. Tingnan niyo yung pointer niya. Ayan oh. Sa loob mismo talaga ng area na to. Ito. Ayan oh. Doon talaga nakaharap. Ayan. Napakaganda. Ayan o. Sa loob. Nasa gitna.
nasa loob. Doon ka dadaan sa baba papunta sa loob. So ito tinuturo niya, item na to. Pero ang entrance wala dyan kasi napakasulid na bato yan. So nandun sa baba, sa binabagsakan ng tubig papunta sa loob. Ayan o, tingnan nyo. Doon ka mag-entrance, papasok ka hanggang sa tinuturo nito. Ayan, nasa loob. So ito bihira lang marka na to mga katits. Kamay talaga yan oh. Ayan oh, kamay, parang sipit ng crab, sipit ng alimango. Ayan oh, tingnan nyo na meron siyang sinisipit. Ayan oh, sa paloob kasi yung alimango ay nagbubutas yan papasok sa binubutasan nila. So hindi masyadong malalim yan kasi yung mga butas ng alimango hindi masyadong malalim. So tama, meron talagang nakapaloob dito. Dudukutin mo lang ito. Ayan o, nakaharap siya. Yan ay nakaharap dito sa marka na to. At yung kabila niya, ito parang ano, ayan o, tinapa lang. Ayan, nasa gitna. Teka, hindi kaya mga katiits itong marka na to ay sapa, nasa gitna? Baka ito mismo merong nakalagay na giveaway dito. At sinabi sa marka na to ay dudukutin lang. Ayan o, talagang kamay yan o. Ayan o, sa alimango talaga ito. Ayan o, sipit ng alimango dito sa harapan niya. Analyze ko lang ito mga katits ano. Sana nasubaybayan nyo ang video na to at sana meron kayong ideya nito kung ano yung analysis nyo. So yan yung pointer, nagtuturo papunta sa loob. Nandun yung isang marka sa likod na nagsasabi na may butas sa binabagsakan ng tubig. Ang item paloob, tinuturo ng butas na yon. Pag pinasok mo yung kamay ay nakapaganyan. So nandito. At ito naman yung nagko-confirm na merong talagang sekreto sa ilalim nito, sa gitna nito. So yun mga katiits, sana meron kayong sariling ideya at sana matulungan niyo ako at may share niyo din sa akin at sana meron din kayong matutunan sa sarili kong analysis. So yun lang mga katiits no. Pagbalik ko dito, dalhan ko ito ng gamit. Tingnan natin kung tama ba yung pagbasa natin. Gawa natin ito ng part 2. Hanapin natin dito ay giveaway. Sana mayroon. So yun lang mga katiits. At God bless sa ating lahat.